Aalis ako ngayon, may party kami ng mga kaibigan ko, pahinging pera. Yung kinita nitong karinderya ni ate. Ay naku, wala naman hong sinabi si ma'am na bigyan ko kayo. Mahirap po yun, mamaya ako mapagalitan. Ah, takot ka mapagalitan ni ate? Eh kung suntukin ko yung mukha mo, hindi ka natatakot, ha? Hoy! Nakakalimutan mo na yung posisyon mo dito sa bahay? Katulong ka lang, di ba? Katiwala ka lang dito sa karinderya. Kapatid ako. Oh, ako mas may karapatan. Kayo yung kinita ngayong araw, ibigay mo sa akin. Magpa-party kami ng mga kaibigan ko. Eh, nandiyan ang ate mo. Di sa ate mo ikaw humingi. Ba't sa akin? Bakit ko pa kailangan magpaalam sa kanya? O nandiyan ka naman. Asan yung kaha? Ibigay mo sa akin yung pera. Ano? Wala nga akong bibigay. Andiyan ang ate mo sa kanya ka magsabi. Ba't sa akin? Ikaw talaga tanda, ah. Namumuro ka na sa akin sa pagsagot-sagot mo, ha? Hindi ka na marunong rumespeto, ha? Nakakalimutan mo, katulong ka lang! Oo, katulong ako. Pero Renz, hindi mo naiintindihan na ako nagpalaki sa inyo? Hindi ko alam bakit naging ganyan ang ugali mo. Oh, gusto mo mag-thank you ako sa'yo? Magpasalamat ka nga sa akin kasi pinanganak ako. Nagkaroon ka ng trabaho, nagkaroon ka ng silbi sa mundo. O trabaho mo naman, di ba alagaan kami ng mga bata pa kami? Alam mo, wag mo ko drama-dramahan, tanda, ha? Katulong ka lang kahit na nung inaalagaan mo pa lang ako nung bata pa ako, ang tingin ko sa'yo, alipin, katulong, mababang uri ng tao. Hanggang ngayon, tingnan mo, katulong ka pa rin, katiwala. Wala ka man lang ginawa sa buhay mo para umangat. Kaya ang mabuti pa, bigyan mo ako ng pera o ibabato ko to sa mukha mong mga kalderong to. Ano? Ano? Andiyan nga ate mo, sa kanya magsabi ka, hindi sa akin. Renz, ano ba yung bunganga mo? Rinig na rinig hanggang doon. Ate, aalis kami ngayon nila Josh, nila Yvette, may party kami, mambababae kami, kailangan namin ng pera. Renz, baon na tayo sa utang. Si Papa nung na-hospital, ang daming binayaran ng bills. Tapos yung karinderi, hindi naman mabenta. Eh paano ako makakuha ng magandang babae kung wala akong pera? Lintik na yan. Magtrabaho ka. Ano, nag-aral ka lang? Hindi mo gagamitin sa tama? Hindi ka magtatrabaho? Ano, habang buhay pabigat? Ano te, sakim na tayo sa pera ngayon, lakas-lakas kumita ng karinderya, oh. Anong malakas? Nakita mo ba yung kaha? Walang kalaman-laman? Eh baka kinukupit ng matandang yan, ano, magnanakaw ka? Ha? Bunganga mo naman. Ikaw, lintik ka, magsabi ko sa'yo magtrabaho ka. Magtrabaho ka na. Magbayad ka ng buto mo. Oo, Lahat inaasa mo. Alam mo ate, madali lang yung trabaho sa akin. Matalino ako eh, pag nag-apply Eh, di ako. magtrabaho ka. Kung matalino ka, lintik ka. Paulit-ulit tayo dito ah. Ibigyan mo muna ako ng pera, paano ako makakaalis ngayon? Walang pera. Umalis ka na. Umalis ka na. Nai-stress ako. Ang dami kong iniisip, ang daming utang na kailangan bayaran. Ikaw ano, hingi lang ng hingi ng pera. Isipin mo naman ako. Eh ma'am, hinihingian niya nga ako ng benta eh. Barumbado talaga itong lintik na to. Nay Gina, alam ko, matagal ka na dito nagtatrabaho sa amin. Maliliit pa lang kami. Ikaw na yung tumingin sa amin. Dalawang magkapatid. Ikaw na yung katuwang nila mama at papa. Pero kasi, baon kami sa utang ngayon eh. Ang dami kong kailangan bayaran. Eh, ayaw man kitang i-give up. Kailangan kitang tanggalan ng trabaho kasi walang napapasweldo sa'yo. Pero, meron akong kakilala. May trabaho siya doon. Alam po yung company nila ay naghahanap ng accountant. Eh, di ba? Alam po, graduate ka ng accountancy, di ba? Kasakaling, makalusot ka. Pero sasabihan ko na din siya na i-guide ka. Naiintindihan ko ma'am. Kasi yun na talaga. Kung meron na talaga ako ilalabas, Ako hindi rin. kita bibitawan. Ako rin ma'am, humingi ng pasensya sa'yo kasi alam ko naman yung kagipitan nyo. Kung tutuusin, pwede naman akong magtagal dito, saka na natin pag-usapan. Kaso, alam mo naman na may sinusuportahan pa din ako. Yan nga po eh. Hindi ko mo pwedeng ipitin yung sahod mo. Kaya, sabihan ko na lang kaibigan ko ha. Sige Tapos ma'am. mag-apply ka. Opo. Pasensya na talaga na ni Gina. Huwag ka pong mag-alala ma'am. Kasi siraan na ako ng ulo sa utang namin eh. Paano po? Mag-i-empake na po ako. Sige po, ako nang bahala dito. Sige ma'am. Good morning po. Good morning Applicant? po. Opo. Sino pong napapunta sa'yo? Si Miss Arian po. Miss Gina po. Opo. Ay, tamang-tama po. Nice to meet you po ha.
ikaw po pala yung nakikwento sa akin ni Miss Aryan. Tsaka tamang-tama po, open po talaga kami sa position na accountancy. Opo. Ah. Tingin mo, madam, kaya ko pa kaya yun? Oo naman po, wala naman pong imposible. Isa pa, mukha naman pong may alam ka. Diyan ka na lang po muna, hintayin na lang po yung tawag ha. Apo. O sige po, mauna po muna ako ha. Sige po, ma'am. Oh! Tanda! Ano ginagawa mo dito? Nag-a-apply po. Seryoso ka? Opo. Diyos ko po. Kung kailan naman mag-a-apply ako ng trabaho, doon ka rin naman mag-a-apply. Sa tingin mo, matatanggap ka dito? Eh, ako yung hinahanap na kailangan dito, hindi ikaw. Alam mo kung saan trabaho ka pwede? Alam mo kung saan? Sa ano? Sa Mandaluyong, mag-alaga ka ng mga abnormal na mga baliw, may sayad sa utak. Kasi parang may sayad din yung utak mo eh. Alam mo yun? Alam mo yun? Ha? Tumayo ka nga dyan. Bakit, sir? Uupo ako. Para yan sa mga tunay na aplikante, hindi sa mga perwisyong katulad mo. Ikaw, nagpapanggap ka pang aplikante ka. Wala ka namang mapapala dito. Ginagawa mo kaya tawa-tawa yung sarili mo, no? No? Di ka nahiya? O, sige na. Yan! Matuto kang gumalang. Oh, ikaw na yata tinatawag dun, no? Miss Gina, maganda po yung credentials nyo, Thank you, ma'am. pero matanong ko lang po, bakit po kayo namasukan lang bilang katulong ng ilang taon? Mas na-priority nyo siya kesa humanap kayo ng maayos na trabaho tulad itong ina-applyan nyo ngayon. Kasi ma'am, nung mga time na yon, yung ibang kumpanya kong napasukan, parang nalubog ako sa utang. Tapos, wala akong choice para isuporta sa anak ko. Kailangan ko ng mabilisang trabaho hanggang sa napapasok ako. Nagustuhan naman ako ng amo ko. Pinataas ng pinataas yung sweldo. Hanggang di na ako nakaalis sa kanila. Kaso, pareho na po silang namatay. Ang bali nag-hard na lang sa akin yung anak nila. Kaso, medyo nagipit na rin siya eh. Kailangan na umalis na din ako dahil wala na rin silang maipasweldo. Kailangan ko ng trabaho, ma'am. Kaya naisipan ko na nagbakasakali po. Alam niyo po, bilib na bilib po ako sa inyo. Dahil sa edad nyo, nagpursige pa rin kayo na mag-apply ngayon. Mag-try kung sakaling matanggap ka. Well, dito naman sa company namin, walang age discrimination. Hanggat nakikita namin yung potensyal at yung kapasidad nila, tinatanggap po namin. Pero dito po, sasabihan na kita na lahat po mabilisan ang trabaho. Under pressure, madalas, at maraming pinapapasa ng on time or beforehand. So, kung kakayanin nyo po, pwede po kitang i-test mamaya kasama ng isang aplikante. Wala pong problema, ma'am. So, kung ganun po, maghintay ka po sa waiting area. Tatawagin kita para makasabay mo na yung isang kasama mo. Salamat po, ma'am. Sige. Congratulations, applicants! Nakaabot kayo sa final stage ng applications na ito. And you only have 1 hour to finish the test. And kung sino man yung makakuha ng malaking scores dito, siya mismo ang maha-hired as accountant. Miss Eden, nagtataka lang ako, bakit pa po kayo nagpa-exam kung sa final stage naman na ng application, andito na ako. Tapos, ito yung sumabit, matanda. Sa tingin nyo ba, kaya niyang mapasa tong exam? Ako nga po baka 20 minutes lang matapos na ako. Ito kukulangan yung 1 oras sa kanya for sure. Kung ako sa inyo, huwag nyo na sayangin yung oras nyo. Paalisin nyo na po siya, huwag nyo na pong paasahin kasi ako lang naman yung papasa dito. I'm so sorry, Mr. Layo. Pero, nakapasa talaga si Miss Gina. Kaya nga, nakaabot siya sa stage na to. And for that, I wanna leave you here and good luck sa test. Okay, no problem. Ay nako!
Oh. Baka mangopya ka pa niyan ha, para lang makapasa ka, tanda. Alam mo, huwag ka na mag-aksaya ng panahon dito. Bakit ka pa kasi nag-apply? Tingin mo, may tatanggap pa sa'yo? Eh, ganyang edad mo? Dapat nagpapahinga ka sa bahay o kaya ano ka na lang dun, nagpapainit ka sa araw para magkaroon naman ng vitamina yung buto-buto mo. Kakayanin mo pa talaga yung trabaho dito? Hoy! Work under pressure. Do you know what that means, ha? Nakakaintindi ka ba ng English? Oo naman. Baka pag na-pressure kayo, tumaas naman yung blood pressure nyo. Oh. Alam mo, mag-umpisa na tayo. Huwag kang puro dada. Mahirap sa tao yung masyadong maraming dada, tapos kulang naman sa gawa. Masakit ba? Nasasaktan ka sa mga sinasabi ko? Paano? Truth hurts. Masakit ang katotohanan na hindi ka matatanggap dito kasi matanda ka na. Tsaka, wala na. Yung utak mo na bubulok na yan. Dapat umiinom ka na lang ng vitamina para naman medyo tumalas-talas yung kukote mo. Kita mo, mali pa. alam mo, wag mo na ituloy yan. Kung ako sa'yo, i-withdraw mo na yung application mo kasi wala kang mapapala dito. Naihi ka na? Baka naihi ka na sa diaper mo. Tapos ka na? Hindi ka ba matatapos? Kahit ako, hindi pa ako magsimula ngayon. 5 minutes tapos ko na yan. Kabisado ko na. Tignan mo yung mga sagot mo, mali-mali. Nako. Ay, kawawa naman yung mga matatanda naghahanap ng trabaho. Wala nang opportunity. Okay, guys? Time is up. Miss Eden, saglit lang. Baka pwede extend kahit 15 minutes lang. Hindi ko na-expect may computation pala dito. Saglit. 15 minutes. Oo. Matatapos na ako. Saglit lang. 15 minutes, please. I think yung 1 hour na binigay ko sa inyo is enough na yun para matapos nyo tong test na to. Miss Eden, konti na lang. Malapit na talaga to. Saglit lang. 15 minutes lang. Matatapos na to. I'm so sorry, Mr. Layug, pero kailangan ko nang kunin itong laptop na to. So, okay. Mrs. Gina. Okay. Good. Thank you. So, yung scores nyo, automatic na siya nandito sa system. So, ngayon, i-check ko na yung mga scores nyo. Okay. Mr. Layug, ang scores mo ay pasa naman. Umabot ng 80%. Yes! Sabi ko na nga ba kahit hindi ko talaga matapos yan, papasa ako kasi matalino at magaling ako. Mhm. So, let's proceed to Mrs. Gina. Bagsak. Miss Gina, Bagsak? paano nangyari to? You got 100%? Perfect ang scores mo? Baka nagkakamali lang po kayo ng calculation or yung system. Paki-double check naman, Miss Eden. Imposible kasing maka 100 matanda na to. Sorry, Mr. Layug, pero yung system namin, never siyang nagkamali. Perfect yung score ni Mrs. Gina. So, Mrs. Gina, ikaw na yung bagong accountant ng company namin. Ano yung papel na tinitignan mo kanina? Ma'am, nandaya siya. Ang papel. Nandaya ka. Umamin ka na matanda ka, nandaya ka, nag-cheat ka. Imposible maka 100 siya, tapos ako 80% lang. Hindi pa ako tapos dun, ha? Excuse me, Mr. Layug, pero before kayo pumasok dito, chinek namin lahat. Lahat sa inyo. Pati mga bags nyo, hindi namin pinadala dito sa loob ng examination room. Besides, minomonitor ko kayo sa CCTV habang nag-exam. So, walang lusot, walang mali sa mga scores na nandito ngayon. Ako yung ipasok nyo kasi wala namang iaambag yan, eh. Nirarayuman na yan. Baka nga may maintenance na nagamot yan, eh. Wala yung maaambag dito sa kumpanya nyo. Ako yung ipasok mo. Sa dami ng sinabi mo, wala akong magagawa. Ito yung scores, at dito sa company to, tulad ng sinabi ko kay Miss Gina kanina, yung edad hindi naman basihan. Kung talagang may kaya kang gawin at patunayan dito sa company, i-hire namin. So, wala tayong magagawa. Pasado ka naman, pero kinulang pa rin. Kaya, Mrs. Gina, congratulations ulit.
At bukas, magsimula ka na dito. Pero ngayon, aasikasuhin natin lahat ng papers mo para makapirma ka na rin ng kontrata sa company. Salamat po, ma'am. Walang anuman. Mr. Layug, pasensya na pero pwede ka nang umalis. Hindi ako aalis dito. Ako yung tanggapin nyo. Huwag mo tanggapin yung offer nila. O ano, nasa nang yabang mo? Ano sinasabi ko sa'yo? Dada ka ng dada kasi. Hindi mo muna tinitingnan kung sino yung kalaban mo. Ano? Ano ngayon na pala mo? Surprise! Ay, Regina! Kamusta po? Balita ko, ang yaman-yaman mo na. Hindi Walang gara-gara ng suotan mo. Ikaw, kumusta? Ito, hanggang ngayon, natitinda pa rin. Paano? Baon sa utang. Ako naman, kung di mo naman ako tinulungan makapasok dun magiging senior accountant na ba ako ngayon? Yun nga, ikaw, hindi mo naman sinabi. Galing-galing mo pala, ang tali-talino mo pala. Eh, ba't ka nagtyagang maging tendera ko tsaka katulong ko dito sa bahay? Eh, syempre, alam mo, kaya nga sabi, di ba, weather lang yan. Di ko pa siguro oras nun para pumunta sa ganun. Siguro nga, ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga oras para umangat sa buhay. Eh, yung kapatid ko hanggang ngayon, karguhin ko pa din. Tapos paon pa sa utang. Ako nag-shoulder. Kaya nga ako pumunta rito. Tutulungan kita. Babayaran ko lahat ng utang mo, tapos ipa-expand mo tong karinderya mo. Gawin mong isang magandang, yung sosyalan na karinderya. Talaga ba? Oo. Ano naman, Nanay Gina, niloloko mo lang ako, ha? Alam mo, madam, Ma'am Aryan, Hindi ako, ma'am. Mas madam pa nga sa akin. parang mga anak ko na kayo. Ilang taon akong tumira sa inyo. Buhay pa yung magulang nyo. Nasa inyo na ako. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Basta, huwag ka na mag-isip sa problema mo. Ako nang bahala lahat doon. Ayusin mo at kwentahin lahat ng utang. Tapos yun nga, bigay mo sa akin kung magkano kwenta ng kakailanganin mo dito sa tindahan mo. Ay, naku, malaking tulong sa akin yan. Huwag kang mag-alala. Eh, babayaran kita pag nakaluwag. Saka na natin pag-usapan yun. Basta ang mahalaga makaumpisa ka ng yung wala ka nang iniintinding babayaran. Ako, Anong ginagawa ng katulong na yan dito, ate? Dahil sa buwisit na yan, nagkanda-leche-leche yung buhay natin. Ako sana yung matatanggap, hindi ka nag-apply doon. Teka lang, Renz. Ha? Masyado kang bida-bidang matanda. Anong ginagawa mo dito? Masaya ka na? Ha? Hoy, May Renz! pinagmamayabang ka? Ano ba? Bunganga mo naman. Wala ka ba talaga respeto sa matanda, ha? Pati ba hindi mo tanggapin, hindi ka natanggap doon. Kasi ano, mas magaling siya sa'yo. Hindi siya mas magaling sa akin, ate. Mas magaling ako dyan. Nandaya lang yan. Ayaw niyo yung aminin. Ano? Nandaya ka, di ba? Aminin mo na kasi. Sinong magaling ang makaka-perfect? Ikaw? Ikaw matanda ka eh. Ang purul-purul na ng utak mo. May osteoporosis ka na nga yata eh. Ano, Renz? Tapos ka na? Di pa ako tapos. Ano ginagawa? Palayasin Ako sawang-sawa na talaga sa ugali mo eh. Ang tanda-tanda mo na, pero hanggang ngayon, karguhin pa rin kita. Wala na sila mama at papa. Alam mo, kung ako sa'yo, umalis-alis ka sa pamamahay na to, ha? Ate, wala akong titirahan. Wala akong pakialam. Diba? Ang talas-talas ng dila mo, sumagot sa matatanda, wala ka respeto, feeling mo kaya mo yung boto mo, eh di umalis ka. Ate, wala akong trabaho eh. Wala kang pakialam, bahala ka na sa buhay mo, binaon mo ko sa utang, ang dami-dami sa akin naniningil, kaya yung ulo ko, sakit-sakit palagi, tapos ikaw nakikipag-away palagi, pati ito nananahimik, okay na yung buhay niya, no? Guguluhin mo pa rin? Ano? Saan ako titira? Wala akong pakialam, lumayas ka na! Pag hindi, papabarangay kita. Muntik to? Visit ka talaga. Pasensya na, Nanay Gina. Ewan ko sa mga kapatid ko to, tinuruan ko naman ang tamang asal, wala eh. Di talaga na i-instill sa utak. O paano, yun lang ang sinadya ko sa'yo ha. Papauwi na ako at gabi na din. Mag-ingat po kayo, ah. Maraming salamat po sa opportunity. Basta yung pinag-usapan natin, pag-usapan natin bukas. Opo. Ano? Sige, sige. Ingat po, ah. Oh, sige. Bye-bye. Thank you, Lord. Thank you, Lord.